Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na naman po ulit ang inyong lingkod sa Ansan Foreign Migrant Center. Ngayon, ipaalam po namin sa inyo ang pagbabago ng mga batas na nauugnay sa paggamit o pagmaniho ng electric scooter. Nang dahil sa electric scooter, nagkakaroon ng disadvantages lalo na sa visa extension ng mga residenteng dayuhan. Personal mobile device. Kailangan pamilyar ang mga residenteng dayuhan, gaya ng electric scooter, electric two-wheeled parallel vehicle, electric bike. Ayon sa Immigration Rules and Regulation, 3 beses pataas na kapag bayad ng penalty ay malaking kawalan o disadvantages tungkol sa visa of sojourn period. Kailangan may lisensya. Lisensya na pwedeng magmaniho. Type 1, driver's license, big type, normal type, small type, special type. Type 2, driver's license, normal, small, prime mover. Ibig sabihin, pwede po ang electric scooter na higit sa maximum 11 kilowatt current output. Kung walang lisensya, magbabayad po ng penalty 100,000 won. License exam. So pwede ho kayong pumunta sa Ansan Driver's License Office para kumuha ng exam para sa lisensya. Meron po silang languages doon, English, Chinese, Russian, Vietnamese. Mga requirements, 3 copies ng picture, ID, or alien registration card. Meron po silang written test. Ang written test ay mapasa ang 24 questions out of 40. Meron po silang tinatawag na driver's test o function test. Makapasa ng higit sa 90 points pasado. Ang bayad ay 24,500 won. Pagmaniho ng minor de edad. Ang electric scooter, edad 16 pataas, ay maaring sumakay o magmaniho ng prime mover at kailangan mayroon lisensya. Responsibilidad ng magulang ang kaparusahan. Hindi makakuha ng lisensya ang pababa ng edad 16. Kapag bata ang nagmaniho o sumakay, maparusahan ang magulang at magbayad ito ng penalty na 100,000 won. Basihan kung ilang tao ang pasahero. Electric scooter at electric two-wheeled vehicle, 1 tao, electric bike, 2 tao. Paglabag sa pamantayan ng kapasidad ng pasahero, pag 2 pasahero, magkakaroon ng multa na tagti 20,000 won, so bali 40,000 won, so magiging 80,000 won. So magmulta siya ng 100,000 won plus penalty na 40,000 won. So ibig sabihin, hindi po kailangan ang electric scooter na magsakay ng 2 o 3 tao. Hindi pagsuot ng safety helmet. Electric scooter at electric two-wheel vehicle ay 1 tao. Electric bike, 2 tao. Paglabag sa pamantayan ng kapasidad ng pasahero, 1 pasahero ay may multa na 40,000 won. Magmumulta pa ito ng 80,000 won plus penalty na 20,000 won. Hindi paggana ng ilaw. Hindi katuparan ng pag-ilaw, hindi paghatid ng light emitting device. Kapag sumakay o nagmaniho, lalo na sa gabi, kailangan nakabukas ang mga ilaw. Kung walang ilaw, magkakaroon po kayo ng penalty na 10,000 won. Pagmaniho na nakainom ng gamot, alkohol o alak. Konsentrasyon ng alkohol kapag umabot sa 0.03% pataas, kailangan po ay hindi kayo magmaniho. Sa kaso na hindi pagsunod sa breathalyzer, gaya sa personal mobile device, magkakaroon po ng penalty na 130,000 won plus penalty na 100,000 won. Traffic signal violation. Signal violation, pagmaniho sa gilid ng kalsada o sidewalk. Centerline violation, paglabag sa gitna ng linya. Overspeed violation, pagtawid, U-turn violation. Hindi ligtas ang distansya ng seguridad. Paglabas sa pagbabawal sa biglang pagpalit ng linya. Paglabag sa pagbawal sa biglang pagpereno. Paglabag sa overtaking.
Paglabag sa pagmaniho sa sidewalk o daanan ng tao, magmulta ng 30,000 won. Hindi pagsuot ng safety helmet ang isang tao, may multa na 20,000 won, plus multa na 50,000 won, plus may penalty pa ito na 30,000 won. Kaya dapat natin sundin ang patakaran nila ng violation. Hindi pagsunod sa proteksyon ng pedestrian. Hindi basihan ang traffic signal, basta pag mayroon tatawid, kailangan huminto. Kapag kumanan at kumberde ang ilaw, tiyaking huminto. Mga aksidente na lumabag sa tungkulin ng protektahan ang mga naglalakad sa mga crosswalk, ito ay nahulog sa ilalim ng pang-12 pangunahing kapabayaan. Kahit may insurance pa ito o kaya magkaroon ng ariglo, may kaparusahan pa rin ito at magbabayad ng penalty na 20,000 won. Paglabag sa itinalagang linya. Personal mobility device, limitado ang bilis at pagtakbo sa 25 kilometers per hour. Gamitin ang kanang bahagi sa gilid ng kalsada. Hindi pwedeng magmaniho sa sidewalk o daanan ng mga tao. Sa pagtawid, kailangan bumaba ito at bitbitin ang electric mobile device. Habang nagmamaniho, bawal ang paggamit ng cellphones, iPhones at iba pa. Kung anuman, magkakaroon po ng penalty na 10,000 won. Paglabag sa bawal na pagparking o maling parada. Nalalapat ang prinsipyo ng zero tolerance sa mga naharang sa electric vehicles nang walang pagbubukod. Ito ay magkakaroon ng penalty na 20,000 won. Kaya dapat magparada sa tamang paradahan. Pagsunod sa mga patakaran sa kaligtasan. Ligtas na gamitin ang electric scooter, lalo na sa mga dayuhan na nagkaroon ng 3 bisis pataas na penalty. Ito ay malaking kawalan pagdating sa visa sojourn of stay period. Para sa lahat na nakikinig nito, sana sundin po natin ang mga patakaran ng ating imigrasyon para sa ating dayuhan, mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pagpakinig. At huwag po kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel at press the bell button. Maraming salamat po.